Shocking news today, ngayon, sa social media. Shocking to. Erwin Tulfo, umamin na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay DDS News PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni DDS News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! DDS News PH. Magre-react tayo dito sa video nitong si Karen Davila. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Donmar TV. Ayan, Donmar TV, Sir Donmar yan. Pagpatuloy natin. In-interview niya itong si Erwin Tulfo. At isa dito sa mga highlights na itinanong nitong si Karen Davila ay sinabihan niya si Erwin Tulfo, paano namin kayo mapagkakatiwalaan dito sa investigasyon ng flood control anomalies, dito sa korupsyon ng flood control, na ikaw po ay kaibigan nitong si House Speaker Martin Romualdez. Totoo, tama no? Paano siya pagkakatiwalaan nga pala, no? Alam naman natin laging kasama ni Tambi to eh. Di ba? Paano? Kaya ba? Kaya bang tablahin? Kaya bang ano? Parang mahirap, no? Tingnan natin. Parehas naman silang tagalakas, no? At dati itong si Senator Erwin ay nandoon sa Kongreso, no? Kasama niya itong si Martin Romualdez. Ang tanong ni Karen Davila, kapag ito ay aabot itong investigasyon na ito kay Martin Romualdez, ano ang gagawin mo? Di ba? Siyempre magtataka tayo eh. Yan nga ang mga sinasabi ng taong bayan na walang patutunguhan itong investigasyon na ito. Kahit nga sasabihin nyo this is for aid of legislation, pero nakaabang kasi yung taong bayan eh, nakatutok doon sa Senate of the President, no? Sa mga Blue Ribbon Committee hearings ninyo. Kaya nga yan yung sinasabi ko eh. Etong investigasyon na to, talagang walang patutunguhan lang to. Siguro malalaman lang natin kung ano, ganyan-ganyan, pero wala. Hanggat eto pa rin, kumbaga pabor pa rin sa mga alam naman natin, magtotropa sila eh. Malabo pa yan. Pwera na lang siguro kung sa susunod na mga taon, kung magpapalit na, doon na magkakaalaman yan. Diba? Pero sa panahon ngayon, parang napakalabo pa. Yung taong bayan, malabo pang mabigyan ng katarungan. Yung ginawa sa taong bayan. Diba? Kumbaga ngayon, parang pakonsuelo lang nila yung ginagawa nila. Para sabihin na kinikilusan, inaano. Pero para sa akin, opinion ko lang yun. Napakalabo pang malutas yung problema na yan. Diba? At saka lalong-lalo na magkakaibigan, magkakatropa. Kung tutusin itong mga Tulfo, no, dito sila masusubukan. Kasi kilala silang lingkod bayan eh. Kilala silang lingkod bayan na tumutulong sa taong bayan, na una daw sa kanila ang taong bayan. Diyan sa Senado, mapapatunayan nila yan kung talagang una sa kanila ang taong bayan. Kasi kung una sa iyo ang taong bayan, walang kapakapatid, walang kamakamag-anak, walang kaibigan, walang pinsan, kahit na ano. Kung mali ang ginagawa mo, hindi para konsentihin ka. Doon yan. Yun ang tunay na serbisyong bayan. Pero kung ikaw may kinakatigan ka, kaibigan ko yan, hindi pwedeng ganito kasi ganito, ganyan. Wala. Kaya kung tutusin dyan, masusubukan yung mga Tulfo. Kasi doon sila kilala eh. Na sana wag masira yung imahe nila. Na kung ano yung inisip ng imahe sa kanilang ganun, sana ganun pa rin. Pero, patunayan nila. Kung kaya pa rin nilang dalhin dyan sa Senado, yung ginagawa nila na mga aksyon na ginagawa nila sa radyo, sa telebisyon, kung kaya nilang dalhin dyan sa Senado. Na sana, itong investigasyon na ito ay
malaman ng taong bayan Oo. na meron talagang aamin, mapanagot. Diyan po galing ang simula ng korupsyon. Yun ang hinihintay ng taong bayan eh. 'Di ba? Pero talagang may na-observe ang taong bayan sa Senado. Ano ba yung na-observe? Noong pinalitan na si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee, para namang parang ewan ko lang kung kahit nga binabanggit ang pangalang Zaldico at Martin Romualdez, pero parang there is something holding back na parang hindi talaga matumbok ba? Tsaka parang napapansin ko kasi parang nilalayo nila yung usapan oras na mapasok yung mga ganung pangalan. Di ba? Hindi talaga nila inaano. Sige, parang yung okay talaga sa kanila na parang, kailangan to. Di ba? Wala, parang kasi pag nabanggit yung mga ganung pangalan is parang, parang, may napapakindat, may napapainat. Parang mga ganun. Meron na ngang nagsabi na naghatid sila ng pera sa bahay ni Martin Romualdez. Merong nagsabi na nagbigay kami ng commission kay Zaldico. Pero wala namang response ang Senado. 'Di ba? Walang response, parang kulang, nakukulangan talaga. Parang mas dinidiin pa nga ngayon yung mga senador na binabanggit eh. Parang sila pa yung di ba? Imbis na yung mga kasama nila sa Senado ang idepensa, parang nadidepensa yung mga nababanggit do sa ng mga senador eh. Ay, parang ang mga nadidepensa yung mga nadudo sa mga mababang di ba? Pero yung mga senador parang sila pa yung inaano ngayon. Mga taong bayan. Ito panoorin po natin itong interview ni Karen Davila patungkol dito. Play. Since you are or were perceived to be close to the speaker, paano ka mapagkakatiwalaan ng tao na hindi nyo or hindi mo ihihinto ang hearing kung aabot na to sa speaker? Well, I used to work with the speaker pero sometimes yung sinasabi then we're in the same party, pareho kaming lakas, di ba? Sino ba nagsabi? Somebody said na yung loyalty to the party ends when loyalty to the people begins, di ba? So hanggang doon. Sinabi mo yan, no? Sana naman gawin mo in reality. Kasi pareha silang tagalakas. Sabi niya, dapat loyal tayo sa partido natin. Pero kung aabot na ito sa ganito, na taong bayan na po hindi ang wala na yung loyal na yun. Parang sinabi ni Erwin na kakampi na niya ang taong bayan. Kakampihan niya ang taong bayan. Tututusin, tama yun. Dapat talaga, hindi na din tinitignan dahil magkakapartido. Kung talagang sobra na, importante sa yung taong bayan, talo-talo na yan. Kasi ikaw, ayaw mong madungisan ng pangalan mo. Tao ang importante sa iyo eh. Siyempre, pag kinampihan mo yan, pag pinaburan mo yan, sigurado kasama ka sa sira niyan. Ibig sabihin, pinagtatakpan mo yan. Kaya magandang sagot yung ganon. No? Kapag mga ganong klaseng sagot, di maganda. Pero ang tanong, kasi madali lang kasing sabihin yan eh. Ang tanong, kaya bang gawin? Sana gawin mo yan kasi ang nangyari, ang kay Marcoleta, ito yung na-observe ko ang kay Marcoleta na purpose na nandyan siya sa Blue Ribbon Committee ay talagang tinutumbok niya kung sino ang mastermind dito. Pero dito kay Lacson, wala lang, basta lang kayo makatanong sila. Kung wala, parang hindi ito aabot sa mastermind. Di ba? Wala, kaya nga sinasabi ko kanina parang malabo talaga. Malabo yan, ma-resolve. Siguro magantay pa tayo ng 3 years. No, kumbaga, hintayin natin matapos, mag-iba ang administrasyon, mag-iba ang kalakaran. Doon siguro, magkakaroon ng sagot lahat ng tanong ng taong bayan. Kakaibahan eh. Yun ang na-observe ng taong bayan. So, ikaw, Erwin Tulfo, di ko lang alam kung mas okay sa'yo na hindi ito aabot sa mga mastermind nila. Hindi ito aabot, pangkahan na tayo, hindi ito aabot kay Zaldico at ni Martin Romualdez. Yun ang pananaw ko Sarili ko itong opinion. Sa tingin ko, ayaw mong aabot ito sa mga mastermind. Okay? Kasi, kahit bali-balintungin mo itong usapan na ito, papunta talaga ito kay Speaker at ni Zaldico.
Sa ngayon, ang mga kino-question, mga small fish. Kung tutuusin, Oo. ang dami pa niyan eh. Ang daming mga diskaya, mga contractors. Tutusin nga naman, mga small fish lang yan. Yung mga yan, hindi gagalaw yan kapag walang tao sa likod niyan. Hindi naman pwedeng sila lang yung gagalaw. Diba? May mga tao talaga yan. May mga pader na sinasandalan yan. Kaya ganyang kalalakas ang loob niyan. Ngayon, sino yung mga pader? Yun yung sinasabi ni Sir Donmar na yung mga ugat. Yun ang mga dapat bunutin. Kaso nga lang, paano makakarating sa ugat kung ganun kalambot yung investigasyon? Daming mga district engineers, mga DE Alcantara. Ha? Marami yan sila. Hindi lang si Alcantara, hindi lang si Bryce, hindi lang si Diskaya. Ang dami pa, kung tutuusin. Ang sa atin dito, ang gusto ng taong bayan, merong mapanagot. Yes. Isang tao na Meron siya yung talagang dahilan mapanagot. na nasimula itong korupsyon na ito. Parang ang mangyayari kasi dyan, puro investigasyon lang, pero yung ugat hindi mananagot. Parang ganun eh. Puro investigasyon lang yan. Up to sawa lang. Gastusan lang ng gastusan ng taong bayan yan. Yung hearing na yan. Oh. Pero ang totoo, hindi natin alam kung saan pupunta yan, kung kailan ang ending yan. Parang ano lang yan, probinsyano, tsaka Batang Quiapo. Hindi natin alam kung ganong katagal yung ending. Kasi hindi man ito mangyayari kung itong mga projects na ito, hindi ito lumusot in the first place. Oh. Patuloy pa tayo. Kung na lang yun, kasi people are clamoring. I mean, a lot of money was stolen, di ba? Kahit na magkaibigan tayo, kung involved ka dyan, di naman yata tama. You have to return it, di ba? Wala kang poprotektahan? Why will you protect those people's money? That's my money, Karen. Your money too. Hindi naman nila pera yun. Okay lang kung pera lang, ninakaw nila. But from everybody. Hindi mo po protektahan si Martin Romualdez. Ha? Sinabi mo yan ha? Hindi mo po protektahan. Tatandaan yan ng taong bayan. I mean, from the poor, di ba? And kilala kami magkakapatid na pag mahihirap ang inapi mo, it's something. Ayun, yun yung sinasabi ko. Kilala sila sa ganyan eh, na naglilingkod sila sa taong bayan. Hindi nila pwedeng baliin yun dahil yung image nila ang masisira. Ito yung sinasabi ko, yung nakaano yung leeg ni ko. Bigang kita pag inapi-api mo yung mga mahihirap, mag-aaway Biglang tayo. nagkaroon ng stiff sige. neck eh. No? By the time na maglilink, ito may si Orly, okay? Yung bagong witness na lumitaw, nabanggit yung Martin Romualdez. Awayin mo na si Martin Romualdez, siguro. O hindi mo pinagkakatiwalaan si Orly. Ang problema nga ngayon Sir Donmar si Senator Marcoleta, dinidiin naman ngayon na yung asawa daw ni Senator Marcoleta may koneksyon sa Diskaya, kaya dinidepensa ni Senator Marcoleta ang mga Diskaya. Ang galing, no? Parang binabounce back nila doon pabalik. Ang lakas. Hanap butas talaga. Dalawa lang yan eh. Kasi kung totoo kang nagserbisyo sa taong bayan, Erwin Tulfo, tatanungin mo si Orly, magbigay ka nga ng ebidensya. Yung mafe-feel talaga namin na totoo yung mga pinagsasabi mo na nagdala kayo ng pera papunta doon sa bahay ni Martin Romualdez, yung group chat na sinabi ninyo, lang ng pera. interesado kami niyan. Diba? Tulungan nyo itong si Orly. Paano yung pera na yan, dinala nyo sa taong bayan, hindi pa nagalit sa inyo? Ha? In that way, kapag tulungan niyo itong batang ito, itong Marines na ito, hindi pala ito bata itong Marines na ito, malalaman nyo kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Kumbaga balik na lang nila yung pera sa atin. Diba, kung nagbabayad din ako ng buwis balik nyo na lang, house to house. Diba? Pag binalik nyo yung pera dyan sa di balik nyo na lang sa amin. Para tuloy, natatakot na kami maghulog ng buwis magbigay diba? Pero kaso, hindi namin nakita yon na pinagbigyan yun ng importansya itong si Orly doon ako duda Parang inano pa nga nila, kung sino dinidiin yung nila na peke, resource person, ganun. kung sino yung witness, put your full attention to that. Okay? Oo. Full attention. Tapos malalaman nyo yan kung siya ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo by questioning, the art of questioning. Yes. Magbigay kayo ng mga supporting questions na ito, nasabi mong yan ang kulang sa inyo the art of questioning pumunta kayo kay Martin Romualdez, mga anong oras? Sino ang nagre-receive? Meron naman, di ba? At that time, anong kulay ng damit niyang sinuot niya? Baka may makuha pa kayong mga CCTV ba na totoong dumaan sila dyan? Or kung wala man, expire na yung mga CCTV,
Oh, saan kayo nagpagasolina at that time? Para matanong-tanong ninyo ang kanyang takbo ng kanyang para kung totoo yung consistent yung mga pinagsasabi niya, sa investigasyon ninyo, kinuha nyo yung kanyang istorya tapos nagtanong-tanong kayo kung sino yung pwede nyong tanungin kung totoo ba yung consistent ba yung storya niya. And that's the time we conclude if he is guilty or not. Yes. Pero wala kayong effort na nakita namin. Kaya sinasabi natin parang ang lambot-lambot ng investigasyon nila. Parang kung ano lang yung marinig nila, malaman nila, okay, parang ganun. Hindi talaga nila nilalaliman yung investigasyon. Hindi katulad ng panahon ni Senator Marcoleta, nilalaliman niya. Kaya ang daming nahuhukay. Ngayon parang wala. Pagkatapos ni Orly, question and answer, parang hindi credible, parang ano ganyan. Kinokontra pa nila. You cannot judge a resource person or a witness na credible siya or not sa isang araw lamang. You have to follow up questions more. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay DDS News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.